Tatay. Bakit? Bakit? Hindi mo pa ba nauunawaan? Ang pamilya Song, nasa kamay na ni Afeng. Ikaw, wala ka ng halaga. Tingnan mo ang itsura mo. Nakakasuka ka talaga. Niloko mo ako. Sa susunod na buhay, dapat maging maingat ka. Paalam na, aking asawa. Nagkamali ako. Nagkamali ako at naging bulag. Nagdala ng lobo sa loob ng bahay. Kung mabibigyan ng pangalawang pagkakataon, Lu Chanfeng, gagantihan kita ng husto. Mahal ko. Sinuntok mo ako? Kasalanan ko ang lahat. Hindi ako dapat uminom ng ganoon karami. Ikaw, ano ba ang sinasabi mo, ha? Hindi kasalanan ni Afeng. Ako ang may kasalanan. Nangyari ang ganoong bagay. Wala na akong mukhang manatili sa pamilya Lu, pero ang sanggol sa tiyan ko ay inosente. Anak! Ito ay 6 na buwan na ang nakalipas. Kasalanan ni Afing yan. Pasensya na at napahamak ka. Pero G, yung bata sa sinapupunan niya sa huli, lahi pa rin ng pamilya Lu. G, ikaw lang ang mahal ko. Hindi ba't lagi mong gusto magkaroon ng anak? Huwag kang mag-alala. Pagkapanganak niya, paaalisin ko na siya. Narinig kong hindi ka makapag-anak, kaya ang batang ito ay magiging sayo. Ikaw ang magiging nanay niya. Ikaw ang magiging nanay niya. Isang lumpo, maliban sa pamilya Lu, walang ibang tatanggap sa'yo. Lahi ito ng pamilya Lu, tanggapin mo man o hindi. Naawa sa akin ang langit at binigyan ako ng bagong buhay. Ang utang na ito, simula ngayon, babayaran mo ang lahat. Ang ganda-ganda ng mukha. Ang anak na ipapanganak mo ay siguradong maganda rin, no? Sayang lang, mula na yung bata ako, lahat ng alaga kong hayop ay namatay. Isang maliit na hayop, karapat-dapat bang tawagin akong nanay? Lianer, Ang tiyan ko, aray? Ginang, pwede mo akong saktan. Pero ang sanggol sa loob ng tiyan ko, walang kasalanan. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Gusto mo bang mawala ng tagapagmana ang pamilya Lu? Napakasama ng ugali mo. sinabi ko na, ang bata lang ang gusto ko. Ano pa bang gusto mo? Gusto mo bang patayin lahat? Masama ang ugali ko, nang pinsala ka sa tatay ko, nang patayin mo ako, wala kang pinakitang awa. Pagkalipas ng ilang araw, ikaw na ang mamamahala sa succession ceremony ng Song Group. Sigurado ka bang gusto mong isang anak sa labas ang magdudungis sa pangalan ng pamilya Song? Ang succession ceremony. Ako ang magpapatuloy sa Song Group. Ano, ayaw mo? O sa tingin mo, kumpanya ng tatay, yun na lang, balak mong magtaksil at itapon ako? Siyempre hindi. G, hindi para sa Song Group. Naawa lang ako sa'yo. Huwag mo nang pag-initan ng asawa mo. Nagkamali ang nanay. Nagkamali ang salita ng nanay. Itong maliit na bunso, paano siya makakapantay sa'yo? G, sabihin mo, ano ang gusto mong gawin ko? Susundin ko lahat. Ang kanyang tan, nakakasilaw talaga. Naiintindihan ko. Anong ginagawa mo? Aray! Bunso, gusto mong sirain ang relasyon namin ni G sa pamamagitan lang ng isang bata? Panaginip lang yan. Mga tauhan, itapon niyo siya.
Bitawan niyo ako. Lu Chenfeng, anak mo rin siya. Aminin ko, siya na... Pero hindi ko siya tatanggapin. Isang anak sa labas lang siya. Ito ang asawa ko. Laging marunong kung paano protektahan ang sariling interes. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin agad. Dadalhin ko kayo unti-unti sa langit bago kayo ibagsak ng husto sa impyerno. Galit ka pa rin? Puro pag-arte lang yun noon. Paano kita iiwan? Kung hindi papayag ang cute na iyon, tiyak na papayagin kang magpalaglag ng bata. Imposible. Siya ay parang aso ko sa pamilya Song na aking inaalagaan. Ano man ang utos ko sa kanya, iyon ang gagawin niya. Hindi siya maglalakas loob na tumanggi. Siya sa'yo? Ay lubos na umiibig. Ha ha ha. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng seremonya ng paghalili, ako ang mamamahala sa Song. Wala na siyang silbi. Pagdating ng panahon, papayagan ko siya na lumuhod sa harap mo para maghiganti para sa'yo. Mas mabuti na yan. Seremonya ng paghalili. Pupunta rin ako. Sige. Ate Yi, anong ginagawa mo rito? Teritoryo ito ni Lujan. Hindi mo pa alam, di ba? Hindi inaasahan na sa kalagitnaan biglang sumulpot si Lujan. Ako ang nagplano ng sunog. Ang laki ng pinsalang ginawa mo. Siya. Magsisimula na ang seremonya ng paghalili. Bago iyon, kailangan kong ihanda ang lahat. Lujan. Ay mahalagang bahagi. Bulag ka ba? Ay, ang ganda ng babae na ito. Hahaha. Huwag hawakan. Ngayon talagang gusto kong tikman ito. Sule. Lujan. Chi. Gising na Ji, huwag kang matulog. Huwag kang matulog. Ji, huwag kang matulog, gising na. Afeng. Ako si Lujan. Ang lalaking ito sa nakaraang buhay, 2 beses niya akong iniligtas. Pero noong panahong yon, wala akong kaalam-alam at pinagbintangan ko pa siya. Talagang tanga ako. Pati ang hipag ng pamangkin, naghahanap ng kasiyahan. Sino ka ba? Hinahamon mo akong suntukin? At higit pa kayang-kaya kitang sirain. Maniwala ka ba? Tol, huwag kang magyabang. Isang anak sa labas na hindi karapat-dapat sa entablado. May tao ring magpaparusa sa'yo. Tara na. Sabihin mo, paano mo ako pasasalamatan? Kung tama ang alala ko. 3 taon na mula nang kunin mo ang Lu Corporation. Ang mga araw na pinipigilan ka ni Lulin at ng kanyang anak hindi maginhawa, di ba? Maaari kong bawiin ang demanda laban sa'yo bilang kapalit. Pakiusap, tulungan mo akong makipag-ugnayan kay Lolo Zhao. Anong basehan mo upang isipin na tutulungan kita? Dahil dito, Binibini mula sa kilalang angkan at gumagamit pa ng ganitong paraan. hindi. Ito lamang ay ang aking tapat at taos-pusong pasasalamat. Pero parang para sa'yo, walang saysay. Hindi ganito ang tamang paraan ng paghingi ng tulong. Bakit pa kailangang istorbohin si Lolo Zhao? Ang iyong binti. Kaya kong gamutin.
Hindi ko inakalang marunong ka rin ng medisina. Marami ka pang hindi alam. Hintayin kong matuklasan mo ng paunti-unti. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako ganun kadesperado. Kung magpapatagal ka pa, hindi na kita gagamutin. Ang sungit mo, ang pamamarang ito ng paggamot, kailangan itong gawin sa mga pangunahing pressure point na masakit sa katawan upang maayos ang daloy ng enerhiya at pasiglahin ang paglago ng buto. Kailangan mong sumailalim sa ilang sesyon ng ganitong paggamot bago ka dahan-dahang makabawi ng pakiramdam. Ang prosesong ito ay mahaba at masakit. Mahirap tiisin ng karaniwang tao. Agatin mo ito. Naranasan ko na ang pinakamasakit. Ano ba naman itong sakit na ito? Hindi na kailangan. Kaya ko. Tiisin mo lang. Ikaw, pagod ka na, magpahinga ka muna. Ate! Yung mga ipinag-utos ko sa'yo, handa na ba ang lahat? Ate, huwag kang mag-alala. Sa araw ng seremonya ng pagpapalit, isang sunog, sisiguraduhin kong masusunog sila hanggang sa walang matira. Hindi siya mabubuhay ng sigurado na makakarating sa lugar. Kung ang tao ay hindi para sa sarili, sila ay mapapahamak. Sino mang humadlang sa daan ko, papapatayin ko siya. Ito ang amulet ng pamilya Lu. Ngayon ipagkakatiwala ko na ito sa'yo. Dahan-dahan lang. Ang lakas ng dating niya, yung malawak na imperyo ng pamilya Song, magpapalit na ng apelyido sa Lu. Huy, tingnan mo. Sino yung babae sa tabi ni Lu Chenfeng? Parang hindi siya. Yung panganay na babae ng pamilya Lu. Ang swerte mo naman. Kamag-anak, narito ka na pala. Tatay. Attorney Chen, Nasaan si G? Ate Yi, nandito na ang lahat ng bisita. Kung ganyan ka lalabas, talagang mabibighani ang lahat. Pero hindi ko maintindihan, bakit nakaupo ka pa rin sa sirang wheelchair na ito? Siyempre, para mahikayat ang ahas na lumabas sa lungga. Handa na ba ang lahat? Huwag mo akong biguin. si Ji nasa resting room pa. Sa ganitong sitwasyon, medyo umaayaw pa siya. Mas alam ko ang sarili kong anak kaysa sayo. Opo. Matandang hayop. Kapag naipasa na sa akin ang song group, magdusa ka. Tumigil ka. Ang hindi pagtitiis sa maliit na bagay ay makakasira sa malaking plano. Biyenan. Sule. Sule? Ginoong Song, 2:00 na.
Pinapunta ko na ang magsusundo kay Ji. Medyo may halaga pa. Ang ganda, gwapo mo naman. Sayang, bakit kasi kung sino-sino ang inaway mo, si Julian pa ang na-offend mo, ang babae talagang yan. Bakit hindi pa nag-uumpisa ang sayawan? Patingnan ko kung ano ang nangyayari. Oh, wag na. Mga ginang at ginoo. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa handaan na ito. Dito sa Cloud City, alam naman nating lahat na maaga akong nawalan ng asawa at iisa lang ang anak ko na babae. Ngayong nandito ako ay para mag-anunsyo ng isang napakahalagang bagay. Pupunta ka na sa impyerno. Mula ngayon, hindi na ako magiging presidente. Huwag mo akong isumbong ha. At lahat ng aking mga ari-arian ay ibibigay ko ng buo. Sira! Sira! Sunog! Sunog! Ano? Bilis, bilis, bilis! Anak, takbo na! Patumakbo ka na. Sunog, tulong, sunog. Tulungan ninyo. Sunog. Ang laki ng usok. Kung may tao sa loob, mabubulunan yan hanggang mamatay. Totoo. Hala. Nandyan pa si Ji. Ano? Nasa loob pa si G? Ang lakas ng apoy. G. Bitawan ninyo ako. Nandyan pa ang asawa ko. Huwag kayong papasok. Delikado sa loob. G! Mahina ang binti ni Mrs. Song. G! Malamang, mapapatay na ang apoy. Baka may pag-asa pa. G! Ji. Pinagplanuhan ko ng mabuti ito, tiyak na mamamatay si Songji. G! G. Hindi pwedeng anak ko yan. Hindi pwedeng anak ko yan. Ang saklap naman. Tatay. Pulseras ito ni Ji. Regalo ko sa kanya. Si Ji nga ito. Hindi ito pwedeng mangyari. Kanina lang ay maayos pa siya. Paano nangyari ito? Tatay. Bianan, Tatay, tiyak na ayaw ni Ji na ganito kayo. Nandito pa ako para sa inyo. Ako na ang mag-aalaga sa inyo para sa kanya. bianan. Wala na tayong magagawa, patay na siya. Tama po, Sir Song. Pakatatag po kayo. Ingatan po ninyo ang katawan, Sir Song. Songji. Maligayang paglalakbay sa kabilang buhay. Lahat ng ari-arian ng pamilya Song ay akin na. Hala, ang saya-saya pala rito. Wow, ang ingay pala dito. G. Alam kong ayos ka lang. Tatay, pasensya na. Nag-alala ka dahil sa akin. Ito na ang huling beses na nag-aalala ka para sa akin sa muling buhay. Hindi na kita pababayaan na magdusa pa. Kahit kaunting pinsala. Mabuti naman at ayos ka. Ito. Ji. Hindi ka pala namatay. Ano, hindi ako namatay. Nagdulot sa'yo ng malaking pagkabigo. Ji, napakaganda na ayos ka. Mabuti naman at ayos ka. Mabuti naman at ayos ka. Natakot ako ng husto. Akala ko talaga na ganun na lang. Namatay sa apoy. Ipinanganak mula sa apoy. Mahalaga sa akin ang buhay ko. Imposible. Ang laki ng apoy, paano ka nakalabas? Hindi ako namatay. Nagpakabigo sa'yo. Kung hindi ka namatay, sino siya? Siya? Narinig ko na si Miss Chu, nawalan ng magulang noong bata pa. Isang kapatid na lalaki lang ang kasama niya. Paano mo hindi siya nakilala? Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo at malalaman mo.
Siya si Chuliang? Imposible! Chuliang, Paano siya namatay dito? Ji, ano ba talaga ang nangyari? Ikaw. Hinayaan mong lokohin ako? Hindi ito gagawin. Paano ka nangahas na manakit? Dahil lang sa kanya? Gayon ako ay magpapakita ng malaking pagpatay. Mamatay ka na! Miss. Paano ka na pa rito? Kung hindi ako darating, patay ka na. Ano ang nangyari? Simple lang. Gusto niya akong patayin, ngunit sinunog niya ang kanyang sarili. Julian, mukhang nagulat ka. Ang taong ito ay hindi mo ipinadala, di ba? Gusto niya akong patayin. Kung hindi dahil sa tiyuhin ko, ako na sana ang nakahandusay dyan. Nandito na naman ang walang kwentang to. Sinira ang plano ko. Ngayon hindi ikaw ang namatay, kundi ang kapatid ko. 20 taong gulang pa lang siya. Paano mo nagawang maging ganun ka-brutal? Hindi ako ang pumatay sa kanya. Ikaw. Nung inutusan mo siya na patayin ako, naisip mo ba kung gaano kawalang awang ang apoy? Isang maling galaw lang. Siya ang mabibiktima ng masamang plano mo. Sasabihin mong ako ang nag-utos na patayin siya? May ebidensya ka ba? Patay na ang saksi. Syempre kahit anong sabihin mo, walang makakapigil sa'yo. Para sa akin, malamang nahuli ng kapatid ko ang kalaswaan ninyong dalawa ni Lujan. Nagtulungan kayong pumatay para mapatahimik siya. Tiyo at pamangking biyenan? Kung totoo ito, talagang pangangaliwa ito. Ito ang espesyal kong inihanda para sa'yo na pahingahan. Bakit nandito si Lujan? Kayong dalawa, naglakas loob pang magtaksilan dito. Ji, inalagaan kita ng maayos, minahal kita, bakit mo ako ginaganito? Huwag kang magmadaling magbato ng putik sa akin. Kung talagang may gusto ako sa kanya, gagawin ko yon pagkatapos nating magdiborsyo. Gusto mong makipaghiwalay sa akin? Dahil sa kanya? Dahil sa kanya. Lu Chenfeng, binigyan na kita ng pagkakataon. Ano kito? Suot mo ang damit ng asawa mo. Ginagawa mo sa wheelchair ng asawa mo. Nakakasabik, no? Patayin mo, patayin nyo lahat. Sa susunod, hintayin mong makatulog siya. Gawin mo sa kanyang kama. Mas nakakasabik, walang dapat manood. Ay, sa harap ng asawa, kaya nilang gawin ito. Patayin lahat. Kung totoo ito, parang magnanakaw ang nagsisigaw ng magnanakaw. Ang wild ng laro nila, tingnan mo. Tapos na. Lahat tapos na. Lahat to dahil sa'yo, bruha ka. Bakit hindi ka na lang mamatay? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Dahil sa'yo, bruha ka, bakit hindi ka mamatay? Bitawan mo ako. Bruha, bakit hindi ka sumama sa tangang baboy na yon? Masunog ng sabay. Tiyan ko, Afeng. Ji, pakinggan mo ako. Hayop ka! Ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko, ganito mo lang siya tratuhin? Hindi ganito. Pinagdugtong-dugtong lang yan. Tay, pakinggan mo muna ako. Mahal na mahal ko si Ji, paano ko magagawa ang ganon? Tama, hindi totoo yung video na yan. Si Afeng, si Ji lang ang mahal niya. Paano siya magkakagusto sa isang hamak na babaeng yan? Ji, maniwala ka sa akin. Anong klaseng pag-edit yan? Ang galing naman. Hanggang sa nunal sa puwet ng pamangking ko ay kitang-kita. Tumahimik ka! Sino ka ba? Anong karapatan mong magsalita dito? Ji, maniwala ka sa akin. Huwag kang makinig sa salita ng hayop na yan. Sarili kong anak, alam ko. Yung tao sa video, hindi talaga siya yun.
Hindi ko talaga ginawa yon. Ako ba ang tanga o ikaw ang masyadong inosente? Peke ang video. Yung bata sa tiyan niya, peke rin ba? May anak na sa labas? May anak ang lakas ng loob. Dinala pa dito ang kabit at anak sa labas nang ganito lang. Hindi ba't lantaran na pinarurusahan ang pamilya Song? Oo nga, tingnan mo. Isang beses lang ang pagkakataon. Kapag nagkamali ka, huwag nang magsisi. Lu Chenfeng, dati ayaw kitang pagtuunan ng pansin. Ngayon isang bagsakan na nating pag-uusapan ito. Ano to? Ito ang bill. Villa, diamond ring. Pang prenatal check-up. Kahit yung condom na ginamit sa motel. Galing sa card ni Mrs. Song ang pinambayad. Grabe, first time kong makakita ng ganito. Paano may taong ganito kakapal ang muka? Totoo. G. Ano ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan. Hindi mo ba maintindihan? Nag-a-accounting ako sa'yo. Mula nang ako'y ikasal sa Pamilya Lu, sa unang araw pa lang lahat ng gastos ng Pamilya Lu, pagkain, tirahan at biyahe. Ako ang sumagot sa lahat. Kasama na riyan yung natalo mo sa sugal at yung nalugi sa investments mo. Kung susumahin lahat, 500 milyon. Hindi ba't mag-asawa tayo? Bakit kailangan pang paghiwalayin? Sa'yo, hindi ba akin din yan? Oo nga, G, pamilya tayo. Ang paggastos para sa pamilya, hindi ba't natural lang yon? Para sa kabit, milyon ang ginastos para sa diamond ring. Nang mag-propose ka sa akin, full tab lang ng soda ang binigay mo. Mag-asawa, pamilya, natural lang na gumastos ako para sa inyo. Kayo, isa-isa niyong inilista ang utang ninyo sa akin. Ginamit ang pera ko para sustentuhan ng kabit at sa hinaharap gusto niyo pa akong magpalaki ng anak niyo? Ang plano ninyo ang galing talaga. G, pasensya na. Ako ang nasaktan sa'yo. Pero mahal kita. Hindi kita kayang mawala. Pwede akong magbago. Mapatutunayan ko sa'yo. Tigil. Wag mong sabihin yan, hindi ako ang kailangan mo. Ang Pamilya Song, ang pagpapaubaya ko ang nagpalin lang sa'yo. Lahat ng meron ka ngayon, galing lahat sa Pamilya Song. Kaya kitang gawing napakayaman at kaya kitang gawing walang-wala. Lahat ng binigay ko sa'yo, ibabawi ko ang lahat. G, pag-usapan ng maayos ang lahat. Ikaw, huwag kang magpadalos-dalos. Ano pang pag-uusapan? Kung alam ko lang na ganito ang buhay niya dito, hindi ko siya papayagan na pumasok sa impyernong ito. Tay, paano ko magugustuhan ng isang maliit na cute na tulad niya? Sinadya niya akong lokohin ng lasing ako, iniskam niya ako para magbuntis sa akin. Naisip ko, si G ay hindi kayang magkaanak. Kapag nailuwal na niya ang bata, ibigay mo ang bata kay G. Talagang mabuti lang ang intensyon ko. Tama, Manugang. Ang babae kapag walang anak ay hindi kumpleto. Kami ay para rin kay G. Hoy, kung gano'n ang sinasabi mo, dapat ba kitang pasalamatan? G. Naligaw ako ng landas. Isang pagkakamali, naiwan ang basurang ito. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Titiyakin kong maayos ang lahat. G. Sa pagkakataong ito, hindi kita bibiguin. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong libog, dapat mong harapin ang lahat ng kahihinatnan. Huwag, hindi. Huwag. Lu Chenfeng, tapos ka na. Simula ngayon, lahat ng pakikipagtulungan ng Song at Lu families ay titigil na. Hindi pwedeng kanselahin. Kung makansela, wawakwak ang aming pamilyang Lu. Kahit papaano mag-asawa tayo noon. Kailangan bang ganyan kakabrutal? Dapat nga magpasalamat ka. Dahil isinasaalang-alang ko na nag-asawa tayo noon, kung hindi, wala na ang pamilyang Lu. Sige. Ang tigas mo. Pero huwag mong kalimutan. Ang Song Group ay hindi lang ikaw ang shareholder. Hindi lang ikaw ang masusunod. Tutol ako. Ang napagkasundo ang tagapagmana, bigla na lang tatanggalin? At ititigil pa ang pakikipagtulungan namin sa pamilyang Lu? Para bang naglalaro lang ng bahay-bahayan? Tama siya. Wala akong pakialam sa away ng dalawang pamilya ninyo. Sino man ang makakasira sa interes ng kumpanya, huwag niyo akong sisihin kung magagalit ako. G. Pwede akong hindi maging tagapagmana ng presidente. Pero ang pagputol sa pakikipagtulungan para sa Song Group ay malaking kawalan din.
Bakit ikaw lang ang magdedesisyon? Dahil siya ang anak ko, si Song Hong Tao. Dahil siya ang magiging tagapagmana ng grupo. Siya, isang lumpo. Song Hong Tao, nagbago na ba ang isip mo? Tingnan mo ang kanyang lagay ngayon. Hindi na nga makalakad. Paano pa niya pamamahalaan ang kumpanya? Tama. Tama. Kayo. Gusto ba ninyong ang isang lumpo, pamumunuan ninyo ang kumpanya? Ni hindi nga niya makontrol ang sarili niyang mga binti. Paano pa niya kokontrolin ang kinabukasan ng kumpanya? Tama nga. Ang isang lumpo ang gawin nating presidente. Hindi ba tayo pagtatawanan? Pupunta sa meeting, nakaupo pa sa wheelchair. Anong itsura yan? Nakakakahiya. Kayo. Parang putik na hindi na maiangat. Kung magmamatigas ka, hindi na ako sasama sa'yo. Magwi-withdraw ako ng puhunan. Oo, mag-withdraw ako ng puhunan. Hindi ko hahayaang ang isang batang babaeng lumpo ay umupo sa leeg ko at magkalat. Mag-withdraw ako ng puhunan. Gusto mong paalisin ako? Baka wala kang ganong kakayahan. Mga tiyo at amain, mga paaba ang ginagamit ninyo sa pagpapatakbo ng kumpanya? Ikaw! Ikaw, isang batang babae, hindi nga makapagsalita ng ganyan ang tatay mo sa akin. Ikaw pa ang makikipagtalo sa akin? Mali ba ang sinabi ko? Ang Song Group ay nakasurvive sa gitna ng matinding kompetisyon ng mga malalaking kumpanya hanggang ngayon dahil ba sa talino ng management? Kung galing yan sa tatay mo, talagang kumbinsido ako. Pero ikaw, isang batang walang alam, batang babae, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan dito? Bakit pa natin siya pinagsasayangan ng salita? Ano ba, isang babaeng mahaba ang buhok, maikli naman ang pangunawa. Karapat dapat ba siyang mamuno sa Song Group? At saka, isa pa, isang taong hindi na makatayo. Maglalagay tayo ng isang paralitiko bilang presidente? Ang mukha ng grupo, hindi na ba natin papansinin? Hindi ba kayo natatakot na pagtawanan ng mga kalaban? Tama si Amo Chao, magaspang man ang salita. Chi, hindi kita sinisiraan pero nawalan ka na ng kontrol sa paghihi at pagdumi. Paano ka pa magmamaneho ng kumpanya? Ang imahe ng isang kumpanya ang pinakamahalaga. Kung magkakaroon ka ng aksidente sa isang importanteng okasyon at mapahiya ka sa publiko, ang reputasyon ng Song Group ay masisira ng tuluyan. Hala, nawalan ng kontrol sa pag-ihi at pagdumi. Ganun pala, lalo na siyang hindi dapat maging presidente. Amo Song, kung ipipilit mo pa rin ito, wala kaming choice kundi mag-withdraw ng pondo. Tama, G-Song. Kung wala kang ibibigay na garantiya ngayon, magwi-withdraw kami. Kayong lahat. Lausong, lalaki ka rin naman. Ang lalaki, siyempre nagkakamali rin. Tama. Buti nga may anak kang babae. Hindi mo naman pwedeng hayaan na mawalan ng tagapagmana si Jilu. G, sa pagiging tao, huwag masyadong makasarili. Gawin mo na lang to para sa tatay mo, sa kanyang dignidad. Huwag ka nang magpahiya dito. Kung hindi ako lumpo, mga amo, pumayag ba kayong manaaking ko ang Song Group? Kung hindi ka lumpo, hindi ako magsasalita ng kahit ano. Tama. Basta makakatayo ka, ang pwesto ng presidente ay para sa'yo. Seryoso ba yan? Kailan pa ako nagsinungaling? Basta tumayo ka at makalakad ng ilang hakbang. Ako si Lao Jiao, susunod na ako sa'yo magpakailanman. Pero kung hindi ka makakatayo, ang pwestong ito ng presidente ay dapat mapunta sa karapat-dapat sa tingin ko. Si Jilu ay maganda namang option. Sayang. Habang buhay kang, hindi na makakatayo pero huwag kang mag-alala. Kahit ako na ang maging presidente, hindi kita pababayaan dahil bukod sa akin, sino pa ang tatanggap sa isang babaeng lumpo? Tumayo siya. Ang mga binti mo. Pasensya na, nabigo ka na naman. Ito, paano ito nangyari? Paano ito nangyari? Ang binti mo. Mga tiyo sa harap ng napakaraming tao, dapat tuparin ninyo ang inyong pangako. Ito. Matagal nang gumaling ang binti mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Siyempre, para mabigyan ka ng sorpresa. Mukhang gulat lang ang nangyari, walang saya. Balik tayo sa usapan, hindi pa ako nakakapagpasalamat ng maayos kay Miss Julian sa mahabang panahon ng kanyang espesyal na pag-aalaga sa akin. Honey, sino ito? Ito si Julian, ang pinakamahusay na rehabilitation therapist sa Beidou sa kanyang pangangalaga. Naniniwala ako na makakatayo ka rin. Miss Chu, salamat po sa inyong tulong. Huwag kang mag-alala, gagaling ka talaga sa pangangalaga ko. Pwede na bang magsimula? Miss Chu, nasa ng iyong acupuncture needle? Ngayon subukan natin ang isang bagong therapy.
May isang pasyente sa ibang bansa na paralyado ng 30 taon ay dahil dito nakabalik sa pagtayo. Ha? Ano yon? Tuyalay. To. Ano? Wala akong ginawa. Wala. Ganun ba? Ang sakit na dinanas ko noon ay ibabalik ko ng paunti-unti sa inyong lahat. Pasensya na, G. Talagang hindi ko alam. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Talagang wala kang alam. Talagang hindi ko alam. Ako ang mali. Ako ang bulag. Ako ang nagpasok ng lobo sa bahay. Ako ang nagtaksil sa iyong tiwala. Huwag kang mag-alala. Siguradong bibigyan kita ng paliwanag. Anong gagawin mo? Ang ganda-ganda-ganda. Dahil sa iyo lahat. Nasira lahat ang aking seremonya ng pagtanggap ng posisyon dahil sa iyo lahat. Afeng, bakit hanggang ngayon? Hindi mo pa rin nakikita ang sitwasyon. Ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Ang taong gustong saktan at sirain ka. Siya ang gustong maghiganti sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, bakit siya gustong maghiganti sa akin? Bayaran ng utang. Kapag pumatay, dapat mabayaran ng buhay. Gusto ko lang ng isang paa mo. Huwag mo akong sisihin. Lu Chenfeng, talagang binago mo muli ang pagkaunawa ko sa'yo. Afeng, ang dami kong ginawa para sa iyo. Ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Wala rin akong magagawa. Kung hindi, paano ako makakapag-ulat? Tigil. Liu He, presidente ng Chamber of Commerce ng Timog Lalawigan. Siya, si President Liu. Bakit siya naparito? Ninong? Liu. President Liu. Tito, patay na si Chuliang. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Sasandalan mo ang iyong tito. Hindi ko inakala si Chuliang na itong kaibig-ibig ay may ganitong pagkakakilanlan pala. Ganun pala. Ganito pala ginawa ni Lu Chenfeng. Nakipag-ugnayan sa Pangulo. Samantalang kami ng aking ama ay itinapon na parang basura at naging hakbang na lang. Pangulo, malaking pagkakamali lang ito. Pagkakamali. Hindi ko alam na si Chuliang ay inaanak mo pala. Wala akong magawa, napilitan lang ako. Lianer, alam mo naman, nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng iba. Wala akong magawa. Tito, ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Afeng. Siya. Si Songji ang pumatay sa kapatid ko at gusto pang kunin ang buhay ko. Tito, tulungan mo akong maghiganti. Ganun ba? Nandito ako. Tingnan ko kung sinong may lakas ng loob na galawin ka. President Liu, ano ang ibig mong sabihin? Iproproteksyonan mo ba ang suspek sa sunog? Anong suspek sa sunog? Saan nanggaling ang suspek sa sunog? Nakita mo ba? Wala. Walang ebidensya. Anong karapatan mo, Ginoong Song, na pagbintangan ng aking anak? Kung hindi ako agad nakarating? Baka gusto mo pang pilitin siyang aminin sa pamamagitan ng pananakit? Ikaw. Sino ang nagsabing walang ebidensya? Ang ganda-gwapo mo talaga. Sayang naman, bakit kasi siya pa ang inaway mo? Ang inaway mo pa ay si Chulian, yung masamang babae. Kapag nasa impyerno ka na, huwag mo akong isumbong ha. Malinaw na ang ebidensya. Ginoong Liu, ipagpapatuloy mo pa bang itinatakpan ang tunay na salarin? Isang recording lang yan. Ano ba ang mapapatunayan yan? Para mapatunayan na muntik nang masunog ang anak ko? Kung hindi ninyo ibibigay ang hustisya para sa anak ko ngayon, kahit mawala pa ang buhay ko, ipaglalaban ko ito hanggang sa dulo. Anong lakas ng loob mo? Song Hong Tao, sino ka ba para makipag-away sa akin? Ako ay isang ama na humihingi lamang ng hustisya para sa kanyang anak. Bakit pa kailangang gawin ito, Bienan, kapag inaway mo si Ji Liu para mo na ring inaway ang buong South Province Chamber of Commerce? Kahit gaano kayaman ang Song Group, hindi ninyo kayang labanan ang buong Chamber of Commerce. Parang itlog na sumalpok sa bato. Mas mabuti pang magbigayan na lang kayo. Paano mo gustong umatras ako? Sabihin mo sa akin. Yumuko ka at humingi ng tawad, tapos na ang problema. Panaginip lang yan. Kahit maubos ang lahat ng ari-arian ko, ipaglalaban ko ang hustisya para sa anak ko. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo,
Hanggat nandito ako, Liuhe, sinong may lakas ng loob na galawin siya? Tingnan natin kung may lakas ba ako ng loob. Subukan mo, gagawin ko. Kinang Pangulo. Hindi na sayang ang pagpunta ko ngayon. Ang ganda talaga ng palabas na ito. Ginang, bakit ka na parito? Kalahati pa lang ng pagkain, bigla kang umalis. Ito ba ang mahalagang bagay na sinasabi mo? Ako, Alam ko na, nakikipag-ugnayan ka pa rin sa batang ito. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Karapat-dapat ka ba sa akin? Ano ibig sabihin nito? Hindi ba siya ang ninang ng Pangulo? Ninang, hindi mo pa ba nauunawaan ang nangyayari? Ginang, makinig ka sa paliwanag ko. Ano ang ipapaliwanag mo? Noong una, mabait akong nag-ampon sa batang ito at kinilala siya bilang ninang. At ano ang nangyari? Bigla na lang siyang naghubad at umakyat sa kama ng ninong. Matandang walang kwenta, paano mo ako pinangakuan? At ngayon, may anak na siya. Ginang, ang bata sa kanyang tiyan ay hindi akin. Tumahimik ka. Walang hiya kang bata, iwan mo ang lalaki at hindi ka mabubuhay. Ngayon pa lang, pupunitin ko ang mukha mo para hindi ka na makapang-akit ng mga lalaki. Ginang! Ang mukha ko. Hindi ako naniniwala sa tadhana. Pero naniniwala ako sa sanhi at bunga. Balang araw, ang kasamaan na ginawa mo ay babalik sa iyo. Ang galing, di ba? Ikaw ang nag-imbita sa kanila. Satisfied ka na? Satisfied, pero hindi pa sapat. Ang ganda-ganda mo pala. Kung ganyan ang trato mo, huwag kang magtaka sa gagawin ko. Ginang! Ninong. Afeng, maniwala ka sa akin. Ang sanggol sa tiyan ko talagang anak mo. Ako, Giliw. Mamamatay ako sa'yo balang araw. Mga tauhan. Ilabas niyo siya. Opo. bitawan niyo ako. G, para sa ikabubuti mo lang ang lahat ng ginawa ko. Upang mailigtas ko ang pamilya Song, kaya ko ginawa yon. Huwag mo akong sisihin. Yung giliw na yon, nakakulong na siya. Ano man ang gusto mong gawin sa kanya, gawin mo. Susunod ako sa'yo. Tingnan mo ang nakakasukang mukha mo. Kapag tumagal pa ako, masusuka na ako. Mga ginang at ginoo, pasensya na kayo sa gulo ngayong araw. Sa ibang araw, maghahanda ako ng salu-salo para sa inyong lahat. Sana'y dumalo kayo. Tatay, uwi na tayo. Tara na. G, huwag kang umalis. G. Huwag mong kalimutan ang 500 milyon na utang mo sa akin. G. Luchan Feng, may 2 ka pang buhay na utang sa akin. Hanggang sa kamatayan, hindi kita titigilan. G. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. G. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nung nakaraang buhay nang inaapi mo ako ng husto sa gitna ng ulan, naisip mo ba kailanman na may karma at reinkarnasyon sa mundong ito, walang takas sa kaparusahan? May kailangan ka. Ang lamig naman ng pagtanggap mo. Ganito mo ba tratuhin ang taong nagligtas sa buhay mo? Lujan, pag-usapan natin ang isang pakikipagtulungan. Nakalimutan mo na yata ang utang mong bayad sa akin nung nakaraan. Hindi mo pa nababayaran. Kapag natapos na ang lahat, bayad na may tubo, humingi ka lang, ibibigay ko. Ikaw naman itong babae. Wala ka bang mas malambing na sasabihin? Wala talaga akong magagawa sa'yo. Masakit yung pagbagsak mula sa tuktok, 'di ba? Simula pa lang ito. Kaya kitang itaas sa alapaap at kaya kitang ihulog sa impyerno. Ay nako, Ginoo, bakit ka ganyan basa-basa sa ulan? Huwag mo nang banggitin. Kuha mo ako ng tubig. Opo. Sino ang nag-utos sa'yo na umuwi?
Yung matandang yon, hindi man lang ako papasukin. Buong maghapon akong lumuhod sa ulan, muntik nang mabali ang mga binti ko. Mabali man dapat kang lumuhod. Ilang beses na ba kitang pinaalalahanan? Huwag kang makipag-ugnayan sa mga babaeng hindi maganda ang ugali. Ayaw mong makinig. Ngayon tingnan mo. Nasaktan mo ng todo ang damdamin niya. Kapag napuno, kahit kuneho kumakagat. Ang tanging magagawa natin ay ituring siyang parang Diyos at unang pabalikin dito. Yung malandi na yon, hindi ko siya palalampasin. Afeng. Ay. Afeng. Nandito ka ba para palayain ako? Niloko mo ako. Nasayang ang lahat ng pinaghirapan ko. Gusto mong makalabas? Hindi ganoon kadali yan. Hindi, Afeng. Matagal na kaming tapos niyan. Ang bata sa tiyan ko talagang sayo. Akala mo ba tanga ako? Totoo yon. Simula nang makilala kita, ikaw lang ang nasa puso ko. Pumunta ako sa kanya. Pumunta ako sa kanya para lang magmukhang importante. Maniwala ka sa akin. Lahat ng ginawa ko para sa iyo, lahat yon. Ganon ba? Kung ganoon, tulungan mo na naman ako. Gee, dinala ko sa iyo ang munting kaibigan na ito. Bahala ka kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. G. Nakikiusap ako, tingnan mo naman ako. G. Talagang walang kwenta si Lu Chenfeng. Isang babae lang. Para sa kanya, sakripisyo lang yan para sa interes. Kasalanan niya yan, hindi siya karapat-dapat kahabagan. Ang tao laging kailangang harapin ng bunga ng sarili niyang desisyon. Naging pipi ka ba? Sumigaw ka. Hanggang sa lumabas siya. Songji. Nagkamali ako. Paumanhin. Lakasan mo! Songji. Hindi ko dapat ginambala ang pamilya mo. Sinira ko ang relasyon mo at ni Afeng. Lalo na hindi ako dapat nagsiselos. At nagpadala ng tao para saktan ka. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Ang sakit. Afeng. Ang isang munting kaibigan ay maaaring magamit ng husto. Maaari rin itong ituring na hindi nasayang ang pagdating niya sa mundo. G, sa wakas pumayag ka ring makipagkita sa akin. Suli, dalhin mo siya sa ospital. G. Galit ka pa rin ba sa akin? Nadaya rin ako eh. Isa lang siyang tunay na munting sinta. Ganito talaga ang mga lalaki. Basta patawarin mo lang ako. Kahit anong utos mo, susundin ko. Talaga? Sinusumpa ako sa langit. Kung may kasinungalingan man ako, sanay kulamin ako ng kidlat. At mamatay ng kahabag-habag. Kung gayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Bagamat nawala na ang matris mo, ang pinakamahalaga ay nailigtas ang buhay mo. Kailangan mong magpahinga ng maayos ngayon. Umalis kayo. Lahat kayo umalis. Hayes. Ang kahabag-habag mo naman. Ganda, papatayin kita. Ay! Dahil sa sarili mong kapakanan, pinatay mo ang sarili mong kapatid, patungkol din sa sarili mong anak. Ang pakiramdam na yan, masakit yan, di ba? Haha. Ang walang kwentang si Chuliang, walang kakayahan, karapat-dapat lang mamatay. Ang bata, wala akong pakialam. Akala mo nanalo ka na? Sa totoo lang, isa ka lang ganap na talunan. Bawat gabi matapos ang aksidente mo, ang asawa mo kasama kong nagkakantutan. Sa inyong kama, sa inyong balkona, sa inyong kwarto, sa bawat sulok may bakas ng pagtatalik namin.
Kahit magbati pa kayo, ano naman ang magagawa mo? Hindi ka niya mahal, isa ka lang niyang tangang nilalaro-laro. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Eh, ano naman? Ako matatag pa rin. Ikaw, tulad nitong bulaklak, nawalan na ng ikinabubuhay na sustansya. Ang hihintayin lang nito ay ang pagkalanta. Ano ba ang alam mo? Ikaw wala ka namang iba kundi maganda lang ang pinanganakan. Ako, mula pagkabatay nakikisuyo na lang. Kailangan kong kumapit sa mas makapangyarihan para lang mabuhay. Sinusubukan kong mabuhay ng husto? Anong karapatan mong pagtawanan ako? Hindi ako nandito para mangutya sa'yo. At saka wala rin akong ugali ng paghahampas sa asong nalulunod. Ikaw ang pumili ng daan mo. Kung paano mo ito lalakarin, ikaw na ang bahala. Walang pagbabago sa'yo. Hindi mo dapat siya iniligtas. Tingnan mo. Siyempre, ang yung magiging pinakamatulis na patalim. Natutusok kay Lu Chenfeng. Hoy, Ji, nakauwi ka na. Ale, ang binti mo. Ang galing, gumaling na. Huwag kang humarang dyan. Magtimpla ka nga ng tubig. Opo. Ay, buti naman at nakauwi ka na. O nga pala, tingnan mo ito. Ito, mga alahas mo itong lahat. Maayos ko namang naingatan. Nanay, handa na ang almusal. Halika na, kumain na tayo. Kapag nakikita kita, nawawalan talaga ako ng gana. Nakaka-bad trip talaga. Yung emerald necklace mo, yung may imperial green jade, bigay mo sa akin, isusuot ko. Pamana sa akin yun ng nanay ko. Ayaw mong ibigay ha? E di umalis ka na ngayon din. Hindi ka kasya sa pamilya namin, sa kataas-taasan mong pagkatao. Nanay, huwag kang magalit. Kukunin ko na po. Huwag kang magalit. Suli, paki-sterilize nito. Nakaka-bad trip talaga. Siyempre naman. Siyempre naman. Ano na naman ang kalokohan mo? Yung gago siyang si Liu He, pinagtabuyan ako. Noong party ilang araw lang ang nakalipas, sobrang napahiya siya. Paano siya titigil ng ganun lang? At saka yung mga matatandang sip-sip lang kapag nakikinabang. Pag nakita nilang nagbago ang sitwasyon, ayaw na akong makita. Chi! Paano kung kausapin mo ulit si Papa, tulungan mo ulit ako. Ngayong pagkakataong ito, patunayan ko talaga sa sarili kong kakayahan. Sa negosyo ang usapan. May kakayahan ang pamilya Song. Bakit ko ibibigay ang isang buong minahan ng ginto ng basta-basta sa'yo? At saka, sa paningin niya ngayon, wala ka ng kredibilidad. Kanino mo pa sisiin? Sisihin mo ang sarili mong kawalan ng kakayahan. Yung malandi niyang si Julian, hindi ko siya palalampasin. Afeng, Malandi, nandito ka pa pala. Mukhang nakapagdesisyon ka na. Binibini. Nakikiusap ako, tanggapin ninyo ako. May daan patungong langit, hindi mo tinahak. Gusto mo talagang maghanap ng kamatayan. Kung gayon pagbibigyan kita. Tigil. G, nakalimutan mo kung paano kanya trinato. Isang walang utang na loob na tao. Hindi dapat panatilihin. Si Liu He ang ninong ni Miss Chu. Gusto mong makuha mula sa kanya ang minahan bilang 3. Kung gayon, hayaan si Miss Chu ang kumatawan. Walang ibang mas angkop. Sa kanya lang. Isang babaeng maraming nakasama, isang babaeng maraming lalaki. Ang nagtali ang siyang magkakalag. Huwag mong kalimutan. May panalo pa siya sa kanyang tiyan. Ibig mong sabihin? Pero nawala na ang batang iyon. Narinig mo na ba ang kwento ng pagturo sa usa at pagtawag na kabayo? Kung sabihin kong meron siya, meron siya. Naiintindihan ko. Pero kung mabubunyag ang bagay, Narinig ko, sa ilalim ng minahan bilang 3, malamang ay may itinatago isang buong ugat ng mineral. ganito na lang gawin. Pansamantala pananatilihin kita. Kung magtagumpay ang bagay, lahat ay mapag-uusapan.
kung hindi matutupad ang bagay. Huwag mong sisihin ako kung maging malupit ako. Huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawin ko. Hindi ko kayo bibiguin. Pasok. Bakit ka na pa rito? 2:00 na ng madaling araw, ginawan kita ng merienda. Sopas na may Angelica, Wolfberry at Cordero. Tikman mo. Sopas na may Angelica, Wolfberry at Cordero, pampalakas at pampagana. Masarap naman. Basta nagustuhan mo. Feng, akala ko, ayaw mo na talaga sa akin. Basta tulungan mo akong ayusin si Liu He. Ang puso ko. Sa iyo pa rin. Huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan kitang makamit ang iyong hangarin. Masayang pakikipagtulungan. Hindi mapigilan ng bibig, magbabayad ng halaga. Masayang pakikipagtulungan. Nabayaran na ang doktor. Ngayon, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Talagang tutulungan kitang makuha siya. Kung ganon, hihintayin ko ang magandang balita mo. Di ka kakain ng almusal? G, huwag kang magkakamali ng akala. Kami niya. Alam ko, naniniwala ako sa'yo. Salamat ha, G. Kung di ka kakain ng almusal, uminom ka muna ng sabaw bago umalis. Binibining Chu, maupo po kayo. Masarap ba? Okay naman. Hindi ka naman mahilig sa matatamis, di ba? Bakit mo naisipang inumin to? Nakakasawa rin ang bird's nest paminsan-minsan. Magpapalit ka rin ng panlasa. Aray, pasensya na. Ano ba naman yan? Ginoo. Tingnan mo naman itong kamay ko. Aray ko po, pasensya na po. Aling Wang, hindi na malayan. 30 taon ka na palang nagsisilbi sa akin. Panahon na para magretiro ka. Hindi di ako magre-retiro. Aalagaan ko pa ang aking binibini habang buhay. Binibini, huwag niyo po akong paalisin. G, hayaan mo na. Hindi naman niya sinasadya yon. Magpapalit muna ako ng damit. Masarap, bigyan mo pa ako ng isa. Ang peras malamig ang katangian. Huwag na huwag itong isasabay sa karneng tupa. Mainit naman ang katangian ng tupa. Kapag kinain ng magkasama, magtatae ka, lalo na nakakapagpahina ng katawan. Boss Lou, anong nangyari sa'yo? Sa susunod na public toilet, huminto tayo. Ginang, handa na para sa operasyon. Ang dating unang socialite ay napangasawa ang isang hindi kilalang mahirap na lalaki. Sa edad na 45 pa lang, ay halos nalalanta na. Kaya nga, ang isang pag-aasawa ay maaring magpalusog sa isang babae. O kaya na may ubusin ang lahat ng kanyang sustansya. Kung ganon para sa'yo, ang pag-aasawang ito ba ay pataba o lason? Dumating na siya. Presidente Liu, handa na po lahat. Dito po tayo. Huwag kang matakot. Basta ang resulta ng amniocentesis ay anak ko, mula ngayon ikaw ang magiging bayani ng aming pamilya. Ginoong Liu, sisimulan na po natin ang operasyon. Aalis muna ako. Ginang Chu, inayos na po ni Boss Lu ang lahat.
pwede ka nang bumangon. Tuloy lang, gawin natin ang eksena. Dapat kumpleto ang pagganap. Ginang, pwede na po kayong bumangon. Kailan kukunin ang mga itlog? Makalipas ang 35 oras. Aray. Ingat. Salamat. Ikaw pala. Ganito pala ang pakiramdam kapag naka-wheelchair. Sabihin mo na, ano ang kailangan mo sa akin? Hihingi lang ako ng maliit na tulong. Bakit mo naman akalain na tutulungan kita? Ang pagtulong sa akin ay pagtulong mo rin sa sarili mo. Ano ang ibig mong sabihin? Sige. Kung ito nga ay talagang anak ko, si Liu He, magkakaroon na ng tagapagmana ang angka namin. Ang kinakatakot ko lang, yung babaeng tigre sa bahay nyo, ayaw niyang ipanganak ang anak mo. Hindi niya magagawa yon. Yung inahing manok na hindi nangingitlog, hindi na siya magtatagal. Kapag dumating na ang appointment ko mula sa probinsya, wala na siyang anumang halaga sa akin, hehe. Tingnan mo, nagugutom na ang anak ko. Halika, dadaling kita kumain para lumakas ka. Ang mga lalaki, pare-pareho lang ang mga panluloko nila paulit-ulit. Pero may mga babae pa rin parang mga gamo-gamo na nasusunog sa apoy, sumusubsob sa kanilang bitag. Libo-libong beses na akong nagpa-iniksyon para mag-ovulate at dos-dosinang pamamaraan ng sanggol sa test tube ang ginawa ko. Sa huli, nagloloko lang ako sa sarili ko. Kailangan mong huminto bago pa lumala ang sitwasyon. Ano ang dapat kong gawin? Kung ang bitag nila ay pag-ibig, iengganyo natin silang lumalim pa para sa kanilang sariling kapahamakan. Ayon sa sampling, ang mine number 3 ang may pinakamalaking halaga para pagminahan. Kung ipagbibili mo ito kay Lu Chenfeng sa pamamagitan ng asawa ng chairman, parang binibigyan mo lang siya ng isang minahan ng ginto. Maniwala ka sa akin, ang mine number 3 ang magiging huling hantungan nila. Sa nakaraang buhay, ang pinaka-promising na mine number 3 ay nakapagmina lamang ng wala pang kalahating toneladang jade ore. Samantalang ang pinaka-underestimated na mine number 6 ay nakapagmina ng buong mina ng ugat. Sa isang iglap, si Lu Chenfeng ay umangat sa listahan ng mayayaman. Sa buhay na ito, paano ko siya bibigyan ng pagkakataong yumaman ng ganon kadali? Ganito ka na lang basta nagsabi sa akin ang plano mo. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita? Huwag mong kalimutan. Ako rin ay isang Lu. Isang hindi pinapansing hindi opisyal na miyembro. Ang dating Song Ji ay bumalik na. Mine number 6. Oo, sabi ni Liu He, ang mine number 3 ay pag-aari ng asawa niya. Dote, wala siyang karapatang magpasya. Pero ang mine number 6, personal na ari-arian niya. Pwede niyang ibenta sa'yo ng mura. Katarantaduhan yan. Alam ng lahat sa industriya, ang asawa ng chairman ay paper tiger lang. Kahit yung dote pati biyenan niya nakikinig sa kanya. Walang karapatang magpasya? Niloloko mo ba ako? Napaka-controlling ni Liu He. Itong mine number 6, dahil lang sa anak, kaya niya pinakawalan. Magpasalamat ka na lang sa meron ka. Pasalamat sa meron. Walang hiya. Sobra-sobra ba pera ko para bumili ng tambak ng bato at magtayo ng templo? Ano na naman? Ang init ng ulo mo. Siyempre dahil kay Liu He na yang matandang yan. Anak, baka itong proyekto huwag na lang nating ituloy. Bakit? Ang tagal kong pinaghandaan to. Bakit ko isusuko? Isusuko? Sayang naman yon. Eh ano sa tingin mo? Anong dapat nating gawin? May pag-asa pa yan. Gino Binibini, may kumakalat na tao sa harap ng bahay at nag-iwan ng sulat. Keycard. Ito, asawa ng chairman. Ayan na, dumating na ang pagkakataon.
Kung malaman iyan ng may bahay ng presidente na buntis si Julian sa anak ng presidente, hindi titigil. Ito na ang pagkakataon mo. Nandyan na. Ginang, pinatawag ninyo ako. May ipag-uutos ba? Lu Chanfeng. Ikaw pala ang kabyak na hinanap ng Kerida. Maganda naman ang itsura. Sumama ka sa akin. Ginang, lasing na po kayo. Hindi ako lasing. Alam ko ang ginagawa ko. Yang gago si Liu, he. Nagpalaki ng Kerida sa likod ko. Bakit ako hindi pwede magpalaki ng lalaki? Ginang, may pamilya po ako. Nagkukunwari ka pa. Kung talagang mahal mo ang asawa mo, bakit ka sumiping kay Chu? Nagkakamali ka. Narinig kong gusto mo ang mine number 3. Pwede kitang bigyan? Seryoso ka? Sinabi ko gagawin ko. Ginang, paano mo gusto maglaro? Mga lalaki talagang magkakauri. Niloloko mo ako. Laro lang naman. Hindi ba ito ang palaging sinasabi ng mga lalaki? Pinatawag mo ako rito para lang hamakin ako? Hindi ako ganun ka-bored. Yung sinabi ko kanina, ang mine number 3, pwede kitang bigyan. 10 bilyon. 10 bilyon? Kanina, 5 bilyon lang ang usapan. Kung hindi mo kaya, edi wag na, umalis ka na. Sige, bibilin ko. Bigyan mo ako ng konting panahon. Mag-iipon ako ng pera. Pwede. 1 linggo. Sige. Pero gusto ko sanang itanong, bakit mo ibebenta sa akin? Hindi sa'yo, kahit kanino pwede. Dahil nagtaksil sa akin si Liu He, ibabalik ko siya sa dati niyang kalagayan para mawalan siya ng lahat. Ayos lang. Nakaligtaan ang pagkakataong ito. May susunod pa. Hindi, pumayag siyang ipagbili ito sa akin. Pero, nag-alok ng 10 bilyon. 10 bilyon, parang nanghuhold up na siya. Ang buong pondo ng Lu, kapag pinagsama-sama, hindi aabot ng 10 bilyon. Ang laking halaga sa nakukukuha niyan. At saka, ang minahang ito, kaya bang makuha na ng mineral vein, hindi pa sigurado yan. Gamitin ang lahat ng ari-arian para tumaya sa isang hindi sigurado, masyadong mapanganib. Pero kung gusto mong yumaman, kailangan mong sumugal. Kung gusto mong bumangon, ito ang iyong tanging pagkakataon. Anak, huwag kang makinig sa kanya. Ang babaeng ito noon, paano kanya sinaktan? Nakalimutan mo na ba? Ang babaeng ito, wala siyang mabuting intensyon. Ayon sa sampling report, ang mineral vein na ito, may 70% posibilidad ay isang kompletong mineral vein. Nanay, ito ay isang bundok ng ginto. Basta makuha ko ito, tiyak na babangon ako, hindi lang si Song Hong tao. Sa oras na iyon, ang Chamber of Commerce ng Nansheng, kailangan nilang baguhin ang tingin nila sa akin. Tama si Song Ji. Sa panganib nagmumula ang kayamanan, nanay. Nagdesisyon na ako, ibebenta ko ang lahat ng shares ng Lu Group. Nababaliw ka na. Sabaw ng palos. Nakakatulong ito sa pagpapalakas at pagpapainit ng katawan. Ang hindi nakakaalam, akala pa talaga kung ano ka, mabuting asawa at ina. Sinasabing malupit ako, pero ang totoo, ang pinakamalupit ay ikaw dapat. Dapat kang pumunta para sa asawa ko, magdala ng midnight snack. Nitong nakaraang 2 araw, palagi akong nagtatae. Kaninang umaga bigla na lang nagsimula ang paninikip ng dibdib. Base sa mga resulta ng examination, wala namang problema. Maaaring dahil sa sobrang pagkapagod mo nitong mga nakaraang araw, kailangan mong magpahinga ng maayos. Sige, mabuti naman kung walang problema. Kumusta? Ayos! Sino ang gustong bumili ng shares ko? Ang sikreto naman nito Sige, pupunta na ako dyan.
Sa lugar ni Xincheng, handa na ang lahat. Hintayin na lang natin siya para pumirma ng kontrata. Maligayang bati sa'yo. Mula ngayon ang Lu Corporation ay magiging sakop mo na. Lahat ito ay dahil sa tulong mo, Mrs. Song, sa hinaharap. Sana'y patuloy mo akong gabayan. Bakit ka nagsalamin? Ang paghina ng iyong paningin ay dulot ng blood clot sa iyong utak. Kailangan mong magpa-opera agad. Kung hindi, hindi lang pagkabulag ang mangyayari. Baka mawala pa ang buhay mo. Naintindihan ko. Sabi nila mas nagiging approachable ang mga lalaking nagsusalamin. Ano sa tingin mo? Hindi naman. Miss Song? Sige na nga. Hindi na lang ako magsusuot nito. Kumusta, masakit pa ba? Mas mabuti na. Hoy, hindi na pwedeng patagalin pa. Habang tumatagal, mas tumataas ang risk ng operasyon. Oh, nakapag-set na ako ng appointment sa doktor sa ibang bansa. Hintayin na lang na makalipad ka doon. Hintay muna. Kapag desperado na, hindi niya kakayanin mag-isa. Samahan mo na lang siya sa paglalaro niya. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakikita siyang ganito kasigla-sigla, medyo nang hihinayang nga ako. Nanay, Bakit ngayon ka lang umuwi? nakapag-ipon na ako ng pera. Yung asawa ng presidente nag-set ng appointment bukas para pirmahan. Ipinagbili mo ang shares. Oo, wala akong maisip na ibang paraan. Gago ka kapag wala na ang shares. Ano ang gagamitin natin para makipagagawan kay Lujan? Lujan, si Lujan lang ang nasa isip mo. Wala si Lujan, nanay. Ang pananaw mo dapat pang malawakan. Basta't maghintay lang tayo sa mine number 3 na maglabas ng jade vein, yayaman na tayo. Pwede bang wag ka nang mag-isip ng ganyan? Paano kung hindi maglabas? Imposibleng mangyari yon. Naghanda ako ng granding ceremony para sa pagmimina. Sa araw na yon, yung mga dumalo sa huling piging ay iimbitahan ko lahat. Ibabalik ko lahat ng nawalang mukha ko. Mababawi ko lahat. Gagawin kong yung matandang si Song Hong Tao ay magbago ng tingin sa akin. Anak. Bata ka pa, marami ka pang pagkakataon sa hinaharap. Hindi ako makapaghintay kahit isang araw. Hintayin mo na lang ang magandang palabas. Ginang mine number 3. Nakuha ko na rin sa wakas. Umalis ka na. Salamat po, Ginang. Si Pangulo Liu? Natatakot ako na baka gawan kanya ng masama. Huwag kang mag-alala. Abala na siya sa sarili niya ngayon. Wala siyang panahon para pakialaman ang maliit na isdang tulad mo. Mabuti naman. Aalis na po ako. Isang araw lang, paraiso na, impyerno na, malapit nang lumuhod kayo sa harap ko at magmakaawa. Umupo ka at uminom tayo. Nakuha na ang pera. Ano ang susunod? Ano ang plano mo? Lumuhod sa harap ko ang matandang yon at nagmakaawa para patawarin ko siya. Kung dati, nagpapadala agad ako sa awa. Pero ngayon wala akong nararamdaman kahit katiting. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Diborsyo. Pero ngayon, ang pinakamahalagang sandali para sa kanya, hindi kanya hahayaang umalis. Ngayon ko lang na-realize na ginamit niya ang pangalan ko para gawin ang napakaraming bagay. Kapag nabunyag ang lahat, makakalimutan niya ang sarili niya at magmumukhang malinis. Ako ang magiging tagasalo ng sisi. Mga babae talaga. Ano ito? Ito ang mga record ni Liu He sa mga nakaraang taon, kung paano siya nakipagsabwatan sa mga opisyal at nagpalitan ng pera at alindog. Saan mo ito nakuha? Ibinigay sa akin ni Julian. Ang cute naman niya. Naniniwala ka sa kanya? Walang permanente o walang hanggang kaaway. Meron lamang permanenteng interes. Tara, tagay para kay Ginong Lu.
Ang move mong yon, Jinong Lu, napakagaling. Hindi talaga inaasahan ni Liu He na maglalaban ang mag-asawa at ibinebenta sa'yo ng palihim ang mine number 3. Ha ha ha! Kayo ang kumakain ng karne, Ginoong Lu. Kami naman ang umiinom ng sabaw. Yayaman na tayo. Huwag mo kaming kalimutan, ha? Huwag kayong mag-alala. Lahat ng nagpautang sa akin makakatanggap ng benepisyo. Sa tamang panahon, ibabalik ko ang inyong puhunan. Kasama ang tubo. Ang laki ng puso mo, Ginoong Lu. Tagay kami sa'yo. Tara, tagay para kay Ginoong Lu. Napakaganda talaga ni Jinang Chu at napakamaalalahanin pa. Totoo yan. Talagang swerte si Ginoong Lu sa pag-ibig at sa negosyo. Doble ang tagumpay. Kung nakuha ko ang mine number 3, malaki ang naitulong sa akin ni Lianer. Ganun ba? Kailangan naming magtagay kay Ginang Chu. Ginang Chu. Lu Chenfeng, ang pinakamalaki mong pagkakamali ay ang pagloko mo sa akin. Dinanas mo lang ang nararapat sa'yo. Tara. Talagang si Lu Xiao lang ang aasahan. Ay, hahaha. Uminom ka pa. Ipapakilala ko sa inyo. Ito si Lu Xiao. Magtayo tayo para kay Lu Xiao. Tara, Lu Xiao. Tagay. Tara, Lu Xiao. Hoy? Hoy, G. Sinunod ko ang sinabi mo. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Wang Ma. Ubus ko ang nilagang sabaw niya. Ayos lang. Pagdating ng seremonya ng pagsasalin ng tungkulin, pakiusap, isama mo rin ang biyenan kong lalaki. Para masaksihan ang tagumpay ko. Sa napaka-importanting sandaling ito, may mahalaga rin akong ia-anunsyo. Sige. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Mukhang pampalakas ang pagkain pero naglalaban ang mga sangkap. Kapag matagal nang ininom, malubha ang mangyayari sa katawan. Magaling ang ginawa mo. Sa pangunahing palabas bukas, wala akong pakialam kung sino ang mananalo. Dadaling ko ang bayad na ibinigay mo sa akin at lilisan na ako. Balita ko sa minahan doon. Nagdala ka ng daan-daang makina, ang laki ng preparasyon. Nasa sampling point ako punong-puno ng pampasabog. Pagdating ng panahon, maghintay kayo ng putok. Tunog ng pagsabog, toneladang ginto kami. Maghintay na lang tayo kay Ginong Lu para yumaman. Nanay? Anong nangyari sa iyo? Nitong mga nakaraang araw, laging kumakabog ang puso ko. Pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda. Ano bang mangyayari? Araw ng kasayahan, huwag kang masyadong paranoid. Pinutol mo ang pinagkakakitaan ni Liu He, makukontento ba siya? At saka si Song Ji na ito, hindi rin siya madaling pakisamahan. Pakiramdam ko may gulo na mangyayari. At si Julian siya. Kay Liu He, may asawa ng Pangulo. Kay Song Ji, may abogadong Chen Si Julian. Binalaan ko na, walang magkakagulo, huwag na kayong mag-alala.
Ginang narito na kayo. Huwag ninyo akong intindihin. Nandito lang ako para manood ng gulo. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Bakit wala pa si Song Ji? Akala mo kung sino ka. Kailangan pang humarap sa huli. Ginoong Lu, huwag nang maghintay, magsimula na tayo, huwag nating palampasin ang masayang oras. Salamat sa inyong lahat sa kabila ng inyong mga abala na dumalo sa aking si Lu Chenfeng, seremonya ng pagmimina. Salamat, salamat. Dumating na siya. Tai Chi. Napaka-importante ng okasyong ito. Bakit mo siya dinala dito? Ano ibig mong sabihin? Attorney Chen, Hindi natapos ang huling seremonya ng paghalili. Ngayon binibini. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Ah, ganun pala. hindi ito ang kontrata. Ito ang isa. Maraming pamilyar na mukha ngayon. Lahat sila ay mga matatandang kaibigan mula sa seremonya ng paghalili. Masaya akong sa harap ng lahat ng aking mga kaibigan na maipahayag ang balitang ito. Nais kong wakasan ang aming kasal. Kay Ginoong Lu Chenfeng. Wakasan ang kasunduan sa kasal? Bakit? Hindi ba't napagkasunduan natin noon? Basta makuha ko lang ang mine number 3 at mapatunayan ko ang sarili ko, hindi mo ako iiwan at ipagpapatuloy mo ang pagpapamana sa akin ng Song Group. Huwag kang magpakatanga. Ito ay isang bitag na inihanda niya para sa'yo. Ang mine number 3 na ito, tiyak na may problema ito. Naisahan ka? Imposible. Imposibleng mangyari yan. Ang datos ng mine number 3, ako mismo ang nakipag-ugnayan sa 2 ng mga profesional na institusyon para suriin yan. Imposibleng magkaproblema. Ji, pag-isipan mong mabuti. Ang hawak ko ngayon ay isang buong minahan ng jade. Bilyon-bilyon ang halaga. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, malaking kawalan yan para sa'yo. Ang kayamanang ito na parang ulan, sa'yo na lang. Hindi naman ako ganong kahilig sa pera. Ibalik mo lang ang 500 milyon na kinuha mo sa akin. Panaginip lang yan. Wala tayong prenuptial agreement. Ginastos yan mula sa ating joint assets. Bakit ko ibabalik sa'yo? Pwede ang hiwalayan pero ang pera, kahit sentimo, wala kang makukuha. Wala akong pakialam. Pumirma ka man o hindi, nasa'yo ang desisyon. Pero dito sa loob, nandito ang lahat ng ebidensya tungkol sa aksidenteng yon. Nandito ang mga testimonya ng mga saksi. Pera o buhay? Ikaw ang bahala. Ano ibig sabihin niyan? Ang aksidente ni Miss Song, siya ang may pakana. Patayin ang sariling asawa? Napakasama naman. Puta, gusto mo bang ipahamak ang anak ko? Nasa kanya na ang pagpili. Sige. Napakagaling. Nakalimutan ko, kahit ang pinakamatapat na aso, kayang kumagat. Songji, ang tigas ng mukha mo! Pipirmahan ko to. Sa totoo lang, sawa na ako sa'yo. Tuwing tayo'y nagtatalik, para kang parang estatwa. Anong klaseng babae ka? Hayop ka, anong sinasabi mo? Tandang-tanda ka na, nagmamagaling ka pa sa akin? Sino ka ba? 500 milyon lang yan. Mayaman ako. Meron akong isang buong minahan ng jade. Matatakot ba ako sa'yo? Ang pinakamayaman sa Cloud City ngayon, ako yan, si Lu Chenfeng. Nagsimula na. Song Ji, kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa, huli na ang lahat. Baka pagbigyan kita ng isang pagkakataon. Hindi na kailangan. Sana'y makuha mo ang gusto mo. May tapang ka. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na kunin ang basura kong to. Sa bawat pagsabog, ginto ang aanihin. Dumating na ang magandang balita. Ginoong Lu, tumawag ang engineer. Lahat ng blast point ay sumabog na. Kumusta? Nahukay na ba ang mineral vein? Siyempre naman. Lu Chenfeng, kailangan mong manatiling kalmado.
Sabi ng engineer, ilang tonelada lang ng Hearing Jade ang nakita. Bean variety lang na mababa ang halaga. Ano pa? Sa ngayon, wala pang nakikitang mineral vein. Walang nakikitang mineral vein. Paano nangyaring wala? Nasaan ang pera namin? Nasaan ang pera? Imposible magpasabog pa. Tuloy-tuloy lang. Sabi ng engineer, kung tuloy-tuloy ang pagsabog, napakalit ng tsansang may lumabas na jade. Hindi ako naniniwala. Kahit pantayin natin ang bundok, kailangan may mahukay tayong mineral. Ano pang hinihintay ninyo? Sabi ko na sa'yo, huwag mong ipagsapalaran ito. Ayaw mo talagang maniwala. Ngayon, tingnan mo, lahat ng pinaghirapan kong nakamit, sinira mo. Tama na. Fenger, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Ang isang mabangis na lobo ay napagkamalan mong aso. Ang kapalit ay tiyak na pagkagat at pagkalulon. Proyekto itong siguradong kikita. Bakit? Ang ganda naman ng proyektong siguradong kikita. Mas gumaan ang loob ko. Hahaha. Isang proyektong siguradong kikita. Gumaan ang loob ko. Hahaha. Pero sa totoo lang, matalas talaga ang mata ng asawa ko. Isang tambak ng basag na bato. Kumita ng mahigit 100 bilyon. Ang galing. Bigay sa akin ng nanay ko bilang dote, wala kang kinalaman dyan. Sinabi mo, ang sayo ay sa akin. Tinanggap ko ng totoo. Ikaw, Ikaw ang nagplano sa akin. Bitawan ng anak ko? Ikaw gago, hindi pa kita sinisingil. Ikaw pa ang nang-agrabyado. Sa larangan ng kapangyarihan, ilang taon na akong naglalaro. Hindi ko inakalang maluloko ako ng isang tulad mo. Pinagawa mo itong pokpok na magsinungaling na buntis siya sa akin. At ninakaw mo ang asawa ko para ibenta sa'yo ang minahan. Ang galing-galing mo talaga. Hindi ako. Ikaw. Kayong lahat ang nanloko sa akin. Hahaha, tama. Ikaw walang kwenta. Kung wala kang matatalinong tagapayo sa likod mo, maiisip mo ba ang ganoong katusuhan? Ha? Hindi ba binibining song? Sobra ang papuri ninyo, Chairman Liu. Kahit gaano katuso ang plano, kung hindi sakim ang puso ng tao, paano siya malilinlang? Ikaw gago, papatayin kita. Fenger, ikaw babaeng ahas. Yung aksidente noon, bakit hindi ka namatay? Binibining song. Talagang hinahangaan kita. Kung hindi mo ako ginawa ng masama, wala sanang problema. Pero dahil pinutol mo ang aking hagdanan papuntang langit, hindi ko rin kayo pahihirapan. Wala sa inyo ang makakatakas. Anong gagawin mo, Liu He? Ikaw pa rin ang chairman ng Southern Province Chamber of Commerce. Siyempre, alam ko ang posisyon ko. Ang mga bagay na labag sa batas, hindi ko gagawin. Narito ako para dakpin ang mga manloloko. Dalhin ninyo sila. Liu He. Akala mo talaga kaya mong kontrolin ang lahat? Siyempre, ako si Liu He, ang hari ng Southern Province. Iuwi ang misi sa tikulong. Bitawan mo ako, huwag kang gagalaw. Subukan nyo lang siyang galawin. Subukan mong galawin siya, tingnan natin. Ikaw pala? Sino ito? Ang katulong ng gobernador ng Hilagang Rehiyon, si Xin Cheng, Ginoong Xin. Ang kapal ng mukha. Nakita mo na si Pongzan, bakit hindi ka pa magbigay galang? Pongzan? Nasaan? Baka naman siya si Pongzan? Nagulat ka? Oh, hindi. Hoy, ang iyong abang lingkod ay nagbibigay galang kay Pongzan? Siya ang gobernador ng Hilagang Rehiyon. Imposible. Ang munting ito, paano maging gobernador ng Hilagang Rehiyon? Talagang imposible. Alam ko na, ang mga ito ay mga artista mong inarkila. Nabuwang-buwang ka na agad, mahal kong ate. Hindi ako ate mo. Ikaw na anak sa labas, wala kang karapatang tawagin akong ate. Noon, hinabol mo kami ng ina ko at ikaw ang pumatay sa kanya. Kung hindi dahil sa batang babae na ito na nagtago sa akin, hindi ako mabubuhay hanggang ngayon. Ang batang lalaking iyon, siya pala iyon. Ikaw! Nandito ka para maghiganti. Sa kakayahan ko, ang pagdurog sa inyo ay parang pagdurog lang sa langgam. Pero may gustong makipaglaro sa inyo, kaya nakisali na lang ako. Pongzan, kung gusto ninyong parusahan sila, bakit pa kayo nag-abala? Ako na ang bahala. Hirap na nga kayo, Ginoong Liu. Ang sipag-sipag nyo pa rin. Bihira yan. Pongzan? Hindi ko maintindihan ang ibig niyong sabihin. May nagpadala ng hindi nagpapakilala ng isang USB drive. Nakatala rito ang mga transaksyon ng kapangyarihan at sexual na pabor ni Ginoong Liu. Kaya't inuutusan, mula ngayon siya'y tanggalin sa tungkulin at imbestigahan. Kapangyarihan at sexual na pabor? Mga gawa-gawa lang yan, hindi ako sang-ayon. Dalhin niyo siya.
Hindi ako sang-ayon. Wala akong ginawang ganon. Hindi ako sang-ayon. Kapag nagkamali ka ng isang hakbang, sunod-sunod na ang pagkakamali. Liu He, ang landas na ito ay iyong pinili. Ang gumagawa ng masama sa sarili mabubuwal. Lahat ng ito ay bunga ng iyong mga gawa. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Luzan, boss Jan. Ha ha ha. Imposible, imposible. Imposible. Siya ang cute-cute niya talaga. Paano siya magiging gobernador ng Beizhou? Ha ha ha. Lujan, ako ang may kasalanan sa pagkamatay ng ina mo. Wala itong kinalaman kay Fenger, pakawalan mo na siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo gagalawin. Dahil ang mabuhay kasi minsan mas masakit pa kaysa mamatay. Fenger. Ayos lang, ayos lang, ayos lang. May minahan ako, kaya ko pa bumawi. Tama, tiyak na makakabawi tayo. Makakabawi ako. Fenger. Dati gusto kong kitang patayin. Pero nagbago na ang isip ko. Ang ganito ngayon ang pinakamabuting resulta na Binabati kita sa iyong bagong buhay. ikaw rin. Kapag nakikita kita, minsan naiisip ko, baka may kakayahan kang manghula. Aalis na ako. Ginamit ko ang 10 bilyon para magtayo ng orphanage sa Haicheng at magtatag ng charity foundation. Gusto kong tuluyang magpaalam sa nakaraan. Kung magkikita pa tayo. Kung magkikita pa tayo. Naaalala ko ang pangakong bayad sa'yo na i-transfer ko na. Dumaan ako para magpaalam. Aalis na ako ng bansa. Sa hinaharap, baka hindi na ako babalik. Salamat sa pera. Hoy, May kailangan ka? di ba pwedeng iba naman ang bungad mo? Songji, aalis na ako. Songji, aalis na ako. Ingat sa biyahe. Hindi mo itatanong kung saan ako pupunta. Kahit saan ka pupunta, sincerely kong hinahangad na makahanap ka ng sarili mong kaligayahan. Ingat. Ingat. Pupunta ako para hanapin si Miss Song. Umupo ka. Kuya, sa pag-alis mo hindi alam kung buhay o patay. Dapat mong sabihin sa kanya. Matagal na siyang nakalaya sa mga hadlang. Ayokong maging panibagong hadlang sa kanya. Kuya, Tara na, babalik ako ng buhay para makita siya. Ate, nakikita ko na gusto mo rin si Sir Chan. Bakit mo kailangang tanggihan siya? Dahil ba hindi ka maaring magkaanak? Siyempre hindi. Simula nang matapos ang lahat ng mga bagay at naging malinaw, napansin ko na may malaking puwang sa puso ko. Kaya gusto kong maglakbay. Samahan kita. Oo. Mag-aalala ako kung mag-isa kang pupunta. Hoy, huwag kang mag-alala. Sa bawat lugar na pupuntahan ko, mag-video ako para sa inyo. Sige. Pero, Sige. Mag-ingat ka. Paalam, tatay. Huwag kang mag-alala. May minahan pa ako. Hahaha, babawi ako. Haha. Babawi ako. Hahaha. Huwag kang lalapit. Amin itong minahan. Huwag kang lalapit. Minahan. Baliw ka ba? Paumanhin. Fenger, umuwi na tayo. Fenger. Baliw. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Minahan. Jade. Aray. Huwag mong gagalitin ang nobya ko. Papatayin kita. Aray! Huwag mong sasaktan ng anak ko, huwag. Baliw. Umalis na tayo. Mag-ingat ka. Baka may modus. Umalis na tayo.
Babawi tayo! Babawi tayo! Tara na! Pinaligiran ko ito ng mga bomba. Boom! Babawi tayo. Ang kasalanan mo sa nakaraang buhay ito at ang kasamaan mo sa kasalukuyang buhay. Hindi kayo muling babangon magpakailanman. Sa oras na ito, dapat nasa eroplano na siya. Songji. Halika na, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Bakit ang tagal mo? Jiangchu. Songji. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ko sasabihin sa'yo? Akala ko ba tito mo ako? Sa nakaraang buhay, namatay ka sa ibang bansa. Biglang nagkasakit ang gobernador ng Beizhou at namatay 3 araw na ang nakalipas. Ngayon, dinala na ang kanyang bangkay pabalik sa bansa. Ito ang pinakabatang gobernador na nagkaroon ang Beizhou. Sayang naman. Anong iyakan mo? Hindi pa naman ako patay. Songji, tinanggihan mo ako tapos nilalandi mo ako. Hindi ba't hindi patas yon? Baka hindi ako mabuting asawa. Kung hindi mo matanggap, aalis na ako ngayon. Magiging mabuting asawa ako. Swerte mo. Sa buhay na ito, sasamahan kita.